Mainit ang kilos protesta kontra korupsyon sa Mendiola ngayong hapon. Personal na sinilip ni Interior Secretary John Vic Remulla ang sitwasyon at napag-initan ng mga rallyista. Mura tuloy ang inabot ng kalihim at live mula sa Mendiola, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, ano na bang sitwasyon dyan sa Mendiola? Ano ba nangyari kay Secretary John Vic? Sa ngayon, Nikki, ganito yung sitwasyon dito sa CM Recto Avenue sa Mendiola. Tahimik na at medyo relax na yung mga kababayan natin, lalo na yung mga kapulisan. Makita naman ninyo, yung iba ay nagkukwentuhan na lamang at ibang mga pulis dito sa ang gilid ay medyo nakaupo na lamang at nagpapahinga. Matapos ngayon nangyaring rally ng maisig, no, yung multisectoral na grupo. No, dumating sila rito kanina, siguro mga 3 o'clock, 2:30 o quarter to 3. Nandito na sila at nakipag-usap sila sa mga pulis, nagkaroon ng negosasyon kung ilang minuto lamang sila mag-rally, and maya-maya nagprograma sila at umakyat nga doon sa container van si Secretary John Vic Remulla para panoorin yung rally nila. No? Ganito katindi, Nikki, pakita ko sa inyo yung seguridad na pinatupad ng mga pulis kanina na nandito si Secretary John Vic Remulla. Meron nga mga barbed wire at meron din silang reserbang net, kung sakaling may mambabato. Ayan, makita ninyo, parang net yan ng mga isda. No? At kung sakaling may mambabato, molotov, or kung ano man na maaaring makapinsala, makasakit sa mga pulis, kagaya na nangyari noong September 21 ay hindi na yun mangyayari dahil nga sa tindi na seguridad na pinatupad ng mga kapulisan. Hindi lamang sa mga kababayan natin na nandito sa Recto Avenue, kundi na rin sa mga pulis kasi noong nakarangang rally na sugatan din yung mga kasama natin pulis at naipit sila sa pagbabato ng mga tao. Ngayon medyo peaceful ngayon yung sitwasyon. At kanina nga habang nakatayo doon si Secretary Remulla ay tuloy yung programa, pero marami nga yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nag-rally na nagmumura sa ating DILG Secretary. Pero hindi nagpatinag si DILG Secretary John Vic Remulla at hinarap niya yung nag-rally at pinakinggan niya yung mga hinaing ng mga ito. At matapos nga yung rally at nag-alisan din kaagad yung grupo, ay bumaba naman kaagad si Secretary at na-interview ko nga. Tinanong ko sa kanya, "Sir, minumura ka ng mga tao at kung ano-ano ang sinasabi tungkol sa iyo dahil nandiyan ka sa ibabaw ng container van." Ang sabi niya, hindi raw siya napipikon at naiintindihan naman daw niya yung damdamin ng mga tao dahil bahagi lamang yun ng kanilang protesta at pagpapahayag ng kanilang mga damdamin. Kaya agad din umalis si Secretary pero magbabantay raw siya. At sinabi niya, peaceful yung nangyayaring rally rito ngayon sa Mendiola at hindi niya na inaasahan na magkaroon pa ng volume at malaking bilang ng mga taong pumunta ngayon. Halos maggagabi na at dumidilim na yung paligid. 5 rally yung sinasabing nangyari dito, at yung ika-4 nga, yung sa KMU yung sinasabing may pinakamalaking bilang pero hindi sila nakaabot sa gate ng Mendiola dahil makita naman ninyo yung mga barbed wire at yung mga container van na inilagay rito. Makita nyo, hanggang ngayon nakaharang to dito sa CM Recto Avenue. Bago nila malusutan yung pinakalinya, mga 100 meters pa yan, bago sila makarating mismo sa gate ng Mendiola. Pero pagdating nila sa gate ng Mendiola, gaya na nangyari noong September 21, ay halos gibain nila yung barikada ng mga pulis. Pero ngayon hindi na talaga mangyayari yan dahil bago nila yan malusutan, may mga bombero pa rin silang dadaanan at hindi na makakayanan kahit anong puwersa nila dahil sa dami ng mga pulis na talaga itinalaga para rito. Ready na yung mga kapulisan natin. Balikan ko lang kasi yung mga nakarang rally na nangyari dito sa Mendiola dahil nga sa korupsyon. Dati maraming mga pulis na nasaktan, maraming gamit nila ang nagkalat sa kalsada, pinulot at ginamit ng mga ralista. Kaya naging aral na sa kanila yung nangyaring rally noon. Kaya natuto na sila. Ngayon, nandito pa rin si Secretary John Vic Remulla at magbabantay hanggang sa umabot ngayon alas 7 ng gabi hanggang alas 8 para malaman niya kung may mga ralista pang magtatangkang pumunta rito sa Mendiola. Nikki. Gary, kanina nakausap mo si Secretary Remulla, di ba? Ano daw yung mga panawagan sa kanya bukod sa yun nga, may konting galit, merong mga nakapagmura. Ano yung mga panawagan na sinasabi sa kanya? Ang inihiling ng mga nag-rally kanina, yung maisog na grupo, yung transparency pagdating sa investigasyon at yung pagpaparating ng mga reklamo nila sa Malacanang at sa mga miyembro ng pamilya sa Malacanang. At sabi naman sa atin ni Secretary ay pinakinggan naman niya yung reklamo at lahat naman ng bagay na yan ay dati na rin naman nasabi ng mga grupo at alam na rin naman nila. Parang kanina naglabas lang sila ng sentimiento at medyo nagalit nga yung mga relihista dahil umakyat nga si Secretary John Vic sa taas. Ilang yung paraan ni Secretary para makita niya yung volume ng mga tao kung gaano kalaki at kahaba yung pila dito sa CM Recto Avenue. Pero matapos nga noon ay nag-peace sign pa siya doon sa mga nag-rally, pagpapakita ng paggalang din sa kanilang mga sinasabi. Sinasabi rin ni Secretary sa atin na hindi siya nagdaramdam, Kasi marami nang sumisigaw kanina na baka
baka kasuhan, yung mga nagmumura, yung mga nagagalit, yung naninigaw kay Secretary, pero sabi niya hindi. Siya naman ay natuto naman din sa mga nangyayari at siya naman ay handang patawarin yung mga nagrally ngayong araw. Nikki. Gary, kanina nabanggit mo, nagkaroon din sila ng maikling programa, 'di ba? Pero hindi naman nagkaroon ng tension diyan. Alam natin anong nakaraan, grabe ang naging tension diyan. At ngayon, sa nakikita naman nga natin, ngayon wala nang tao sa likod mo, no? Pero kanina marami rin kaming narinig na sigawan. Pero hindi na gaano ba kataas yung naging tension? Ganito, Nikki, no? Yung 5 nag-rally kanina, depende yon sa plataforma ng ninarally nila, no? Iba-iba kasi yung sinisigaw, hindi sila nagkakasundo. Bagamat trillion peso March ito, hindi nagmukhang trillion peso talaga yung volume ng mga rallyista, no? Kasi magkakaiba sila ng isinisigaw. Merong Resign Sara, meron namang Transparency, at yung huli nga, ito yung Resign BBM. Kanya-kanya sila ng plataforma. Kaya hindi rin naman ganun kasolid yung naging rally ngayong araw, no? Dahil sa magkakaibang gusto nilang mangyari, no? Bagamat ngayon ginagalang naman ng mga kapulisan yung naging rally nila at sinasabing peaceful naman. Makita ko sa inyo dito sa gilid ko. Makita naman nyo kung gaano ka-peaceful na nga at relax na yung mga kapulisan natin na alos 24 o 24 na oras na nagbabantay dito sa Mendiola ay talaga namang walang nangyaring batuhan, walang nangyaring muraan sa pagitan ng mga pulis, walang nangyaring hampasan. Yun yung pinakamagandang nangyari ngayong araw na to ng rally na to, no? Dahil nahihanda rin ng mga pulis sa kanilang sarili at nahihanda rin ng pamunuan ng PNP kung paano naman susugpuin yung ganong mga aksyon ng mga rallyista. Nikki. Gary, si Jess ito, no, maitanong ko lang, nabanggit mo nga, naging mapayapa naman yung pagkikilos ngayong araw. Pero dun sa punto de vista ng mga rallyista, pakiramdam ba nila ay naipahayag nila yung kanilang mensahe o hadikain ngayong araw? Anong reaksyon nila nung madatnan nila yung pwersa ng mga pulis na naabutan nila dyan sa Mendiola? Kasi kanina sa report ni Gio, may ilang mga pakiramdam na parang tila overkill daw yung naging presensya ng mga pulis. Ganyan din ba yung sentimiento ng ilang mga nagkilos protesta dyan? Jess, at narinig ko lang na sinasabi ng mga nagprotesta, medyo bitin. Parang hindi nakaabot yung kanilang hinaing. Dahil hindi nga talaga sila nakaabot ng Mendiola at nandito lang sila sa CM Recto Avenue. Bagamat sumisigaw sila, parang hindi pa rin naririnig yung tinig nila kasi nga masyadong malayo yung lugar kung saan sila naka-stop. Ito yung area mismo sa CM Recto Avenue. Dito sila. Itong layo na to, kailangan mo pa muna siguro sumakay ng tricycle, pedicab o jeep para makarating ka sa Mendiola. Ganun siya kalayo. Pero ang mahalaga daw, sabi ng mga rallyista na kausap natin, ay nakapag-rally sila ngayon. Nakapaglabas sila ng saloobin nila, na ipakita nila na nakikisa sila sa labang kontra sa korupsyon. Hindi na raw importante yung dami ng bilang o konti ang bilang, ang mahalaga daw, nakilahok sila at naipakita nila na sila ay against sa corruption na nangyayari sa ating gobyerno. Jess. Okay, live mula sa Mendiola. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.